Hello mga loves and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ibabahagi ko sa list ng online lending platforms na legit na nagpapahiram ng pera. At ito rin po ay legit na most harassing platform. So kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna. And click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. List ng platforms na ibabahagi ko sa inyo mga loves ko ay base na po ito doon mismo sa mga commenters or sa mga review ng mga borrowers na aktual na naka-receive ng pera via GCash at sila naman po yung mga aktual na naka-receive or aktual na naka-experience ng mga harassment, ng mga brutal na pananakot at ng mga banta ng mga platforms na kanilang napagkakautangan. So, unahin na nga po natin dito mga loves ko ay si Benny Loan Application. Dahil dito sa mga borrower na nakapag-commit ng pangutang sa kanila, naka-experience sila dito ng multiple na pananakot at mga threats. Pinapadala sa kanila via text messages po yan at emails. At ito rin yung platforms na nag-alok ng multiple loans. At ito nga daw po ay grabe mangharas. So, brutal. Kahit wala pang due date, text blast, kahit mga kamag-anak, tinatawagan. And nagme-message at naniningil via Viber, WhatsApp, at email. At nagpo-post din ito sa mga group page sa inyong lugar ng hihiya at sinasabihan ka na scammer. At nagpo-post din sa FB na may kasamang picture mo, may labeled na small estafa case, may logo pa ng NBI at PNP, at sinesend sa mga kamag-anak at FB friends mo. Ito yung masaklap dito mga loves ko kay Benny Loan Apps. Dahil ito ay nagpo-post ng wanted kasama pa ang logo ng PNP at CIDG at may nakalagay pa na reward na 45,000 sa kung sino makakapagturo sa'yo. Loan shares, so hindi mo full na ma-receive ang amount dito dahil nga po ang laki na kaagad ng kaltas nila doon sa loan amount na in-approve nila. At within 7 days lamang din po ay kailangan mo na po kaagad na ibalik yung nahiram mo dito ng pera. And second nga po ay si Pinoy Peso. So sa 3.5 na na-approve, only receive 2,100. So may hidden charge na hindi nila sinasabi. At ito rin po yung loan apps na nag-aalok po ng multiple product list amount to 3.5. And kapag sinuwerte ka nga po dito na ma-approve doon sa mga product list nila, papasok sa iyo pong GCash account. Kagaya nito, na-approve nga daw po siya ng 7,000 and then na-receive niya lang is 4,200. At ang kaltas ay 2,800. Then nadagdagan ng 3,500 hanggang sa sinisingil na daw siya na bayaran lahat at pinagbabantaan pa yung family and friends niya, both social media and contacts. And ito rin po ay nagpo-post sa Facebook. Ina-access FB account mo at nagpo-comment sa mga post mo. So brutal at matindi mangharas, nagmumura, nagpapadala at nagsisend ng mga death threats, nagpapadala ng email na may kasamang picture at may nakalagay na scammer. Grabe. So grabe mangharas, pangbabanta, napapatayin, mamanmanan, ipopost sa SOCMED, idadamay pati pamilya at lahat ng nasa contact list. At bubulabugin daw yung lugar kung saan ka nakatira kasama pati kapitan para singilin at ipahiya ka. Ito yung pinakamatindi dito. Nag-i-edit daw ito ng picture mo na may kasamang ID mo at may nakalagay na scammer. At kahit naka-deactivate na ang SIM card mo, nahanap pa din yung mga friends mo na naka-private din. So, best in hacker. So, pinaka-worst dito kay Pinoy Peso, nagsisend sa email ng node photo ng isang babae gamit ang mukha mo at nagbabanta na ipopost sa SOCMED. Number 3 nga po ay CC Cash Loan Apps. So, scammer loan apps. Meron po itong FB page na fake na kung maaari kang mag-apply dito at ipaprocess ang loan application mo via Messenger. May ahente rin po ito na gumagawa ng mga Facebook page kung saan nga po pinaprocess niya yung application mo via Messenger. At ito rin po yung mga loves ko, yung online apps na nanghihingi ng payment first para daw po doon sa processing ng iyong application. At may rin po ito ng service fee at notary fee bago nga daw ma-release yung loan mo. At ang masakla pa dito mga loves ko, tinatanong din dito nakahinte na ito ni EasyCash kung magkano pa yung balance ng yung GCash account at kung magkamali ka pa, magtanga-tangahan ka pa dito, ay tinatanong pa nila yung GCash account PIN number mo dito.
So, grabe talaga ito mga scam si AC Cash. And, scammer nga daw po ito na marami nang naloko dahil sa promise nila, nagpapaloan sila ng malalaking amount from 10,000 up to 100,000 at sadya nga naman na maniniwala ka dahil may pinapakita sila na proof na mga GCash account na pinagsisindan nila ng kanilang loan approval. Lagi nating isipin na kapag ikaw nga pa ay nanghihiram ng pera, online po yan or kahit na anong klase ng pagpapautang, wala po ditong batas na sinasabi na magbibigay ka muna ng pera bago ka pahiramin ng pera. So, bawal po yun at wala po yun sa order ng batas ng ganoong sistema ng pagpapahiram. So, isipin nyo na po kaagad na scam po yun at may possibility pa yun dyan na manluloko ka talaga once nga po na naniwala ka sa kanilang ganito yung sistema nila. And bottom line po dito kay AC Cash, once na nakapagbigay ka na po dito ng mga processing fee, o ng service fee, ng notary fee, o ng disbursement fee bago ma-release ang pera mo, bigla-bigla na lang po sila na nawawala at hindi mo na ma-reach out dahil nga po na-deactivate na kaagad nila yung kanila pong mga cellphone. So, ayun, so na-scam ka na sa madali ang transaksyon lamang. Ito po ay lesson learned na rin doon sa mga na-scam na at doon sa mga mag-apply pa lang dito kay AC Cash. So ayun, maging vigilant kayo, maging observant dahil ito nga po ay si AC Cash Loan or Pinas Easy Cash Lending Corporation ay isa po ito sa mga scammer loan app. So, wag na po kayo dito mag-apply at hindi rin po siya recommended dahil nga po scammer yung platforms na ito. At marami na po nag-proof dito na na-scam nga po sila. Support nga po ay si Support Salary Loan. Loan Shark, hindi mo full na ma-receive ang loan mo. Malaki ang service fee and within 7 days lang din ay kailangan mo na kaagad na ibalik ang pera. So, wala pang due date, nagde-demand na kaagad ang agent na magbayad ng advance. So, grabe mangharas at manakot at sinasabihan pa na magnanakaw ang kanilang kliyente. So, kinukontak mga kamag-anak, so scammer. So, kahit bayad ka na, panay pa din ang tawag para maningil. At yung unang bayad ay hindi nga daw binabawas sa repayment amount dahil nag-offer nga po ito ng extension pay. Here's na po ay si Easy Peso Loan Application. So, Loan Shark, hindi buong ma-receive ang loan and within 7 days lang ay kailangan na ibalik ang pera. So, more harassment din ito. So, ito ay yung application na nagpapadala ng kabaong sa bahay. So, at kinukontak lahat ng references. So, nagpapadala ng funeral service sa bahay like kabaong. At for only 2,500 nga daw na nautang niya, na-delete lang ng bayad, pinadalhan ng kabaong sa bahay. So, chinachat din ng mga references na nilagay. At one day lang na na-delete ng payment, sandamakmak na mura at pangharas na kaagad ang natatanggap at magpupost pa nga daw sa Facebook. At dito, kahit hindi ka nag-confirm na i-grab mo yung loan offer nila sa'yo, so bigla na nga lang daw nagsisend ng pera sa GCash account. At within 7 days, ay ibabalik na kaagad ang pera at ang laki pa ng kaltas. 6 nga po din ay si Peso Cash. So 7 days lang din. So ang laki ng interest, may hidden charges din at hindi rin full na ma-receive ang loan. So once ma-delete ka nga dito ng bayad, marami na kaagad tumatawag at idadamay pa ang pamilya. So, nag-email din na may kasamang selfie at picture mo kasama ang ID at may notice ng field visitation sa inyong barangay. At ito rin po yung loan apps na biglang nagsisend ng pera sa GCash account mo without confirmation. So, grabe mangharas. So, text blast, calls at may public posting din sa FB at groups. So, tinatawagan din daw nito yung mga employer para maningil. Sa 3,000 nga daw po na na-approve, so, na-receive niya nga lang daw po ay 2,100 at ang ibabalik mo nga daw ay 3,200 within 7 days. At ito rin po mga labs ko yung gumagawa at may ahente rin po ito na gumagawa ng Telegram. So, iwasan nyo nga po makipag-transaction gamit ang Telegram dahil dito nga po matik po yan na ma-scam po talaga dito kapag via Telegram kayo nakikipag-conversation sa mga ahente ng platforms na inuutangan po ninyo. Ang second nga po ay si OK Peso Loan App. So, Loan Shark din ito. Hindi buo na ma-receive ang loan at within 7 days lang, ibabalik na kagad ang pera. So, nag-approve ng 10,000 pero ang ma-receive mo lang ay 6,699. At nagre-request pa ng advance payment.
So, tawag ng tawag kahit wala ka naman nahiram sa kanila na pera or wala ka naman loan sa kanila. So, manluloko daw ito si OK Peso. So, brutal magbitiw ng mga sasakit na salita. And pang-8 nga po dyan ay si Z Peso or si Wow Pera. So, isa lang po ito, magka-sister company po yung dalawa na ito. At parehas din po ito na loan shark na applications. So, nag-approve ng 18,582 tapos 12,000 lang daw ang na-receive sa GCash. Meron din na na-approve na 18,000 at ang pumasok nga lang daw po sa GCash ay 9,000 pesos. So, halos kalahati na yung binawas doon sa loan approval na binigay. So, may hidden charges na hindi na nila sinasabi. So, hindi mo full na ma-receive ang loan and within 7 days lang, need na ibalik ang pera. Text blast at unlimited calls na agad sa mga kamag-anak at nagbibigay din daw ito ng cut-off time kung anong oras mo dapat na bayaran. And pang 9 ay si Mocha Mocha. So, ito rin po isang loan shark na online application na kung saan nga po is within 7 days lang yung repayment terms na binigay. So, nagpapautang ng 3,000 pero 5K ang buong ibabalik after 7 days. So, tinatawagan din daw nito mga kamag-anak at kaibigan kahit hindi naman ginawang contact references. So, naniningil kahit wala pang due date at nagbibigay din ito ng cut-off time. Nagbabanta din daw ito na magpapadala ng demand letter via text at nagpapadala ng picture sa mga FB page, buy and sell groups at nagbabanta na ipapasalvage. So, grabe din pala ito sa Mocha. And top 10 nga po dito sa aking list ay si Andali Cash Loan. So, loan shark within 7 days to pay lang. So, sa 1K na na-receive mo, ang balik daw nun ay 1,700 within 7 days. So, hindi mo pa due date, tawag na ng tawag, panay na ang text para mag-follow up ng repayment. So, hacker ng mga contact list sa phone book at isa-isa tinetext mga contact list. So, may sariling FB page at nagre-recruit din ito ng mga gustong mag-apply sa kanila na ahente. At may Facebook account din yung mga ahente na nagpo-post ng mga mukha ng kanilang mga borrower. Ilan lamang po ito sa mga may most harassment na mga platforms online na napagkakahiraman po natin ng pera. So, maging aware po kayo, maging maingat lagi sa pamimili ng mga online lending platforms na uutangan. Dahil dito nga po, kasama na po dito yung harassment and then yung threats ng mga ahente nila once nga po na ma-delete ka po dito ng repayment mo at once nga po na nagpa-follow up sila ng repayment po ninyo. So, lagi po natin isipin na always protect your mental health. Dahil dito nga po, kapag hindi ka marunong magdala ng iyong emotion, baka magkaroon ka po dito ng depression, ma-stress ka, at hindi ka na makapagtrabaho normally sa araw-araw na pamumuhay po ninyo. Kaya nga po, lagi po kayong mag-ingat, maging aware, maging vigilant, maging observant sa mga online lending platforms na hihiraman ninyo ng pera para naman na puro po protektahan nyo po ang inyong mga sarili, ganun din po ang inyong pong mga mental health. At para nga po maiwasan po ninyo mga text blast, mga harassment ng mga ahente, so kailangan nyo lang po dyan na i-deactivate ang inyong pong mga SIM card or mag-off SIM na muna kayo temporarily para po ma-diminish po ninyo yung mga calls and texts nila. Once nga rin po na wala pa po kayong pambayad, so matulog na lang muna, iwasan nyo na muna na sagutin ang kanilang mga tawag and text. So thank you for tuning in po na mga loves. God bless po, bye-bye hanggang sa muli.